Samantala, ikinukonsidera ni Vice President Sara Duterte ang pagtakbo naman sa 2028 elections. Kasabay nito, tinanggap din ni VP Sara ang alok ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na maging abogado niya laban sa mga kasong kinakaharap nito. Ilan lamang yan sa ibinahagi ng pangalawang Pangulo sa pakikipagkita niya sa Filipino community sa Tokyo, Japan. Narito balita ni Guy Saito. Nakipagkita kamakailan si Vice President Sara Duterte sa mga OFW sa Japan. Iba't ibang isyu ang tinalakay ni VP Sara, kabilang na ang posibilidad ng kanyang pagtakbo sa 2028 presidential elections. Naipagkamustahan si Vice President Sara Duterte sa mga Pilipino sa isang meet and greet activity sa Ginza, Tokyo, Japan nitong linggo. Ipinaabot ni VP Sara ang kanyang pasasalamat sa mga OFW dahil sa kanilang patuloy na pagsuporta at pagtitiwala sa bise. Kanya ring tiniyak sa mga OFW na okay lang siya. Iyan ay sa gitna ng mga nangyayari sa politika kung saan siya ay puntirya ng mga black propaganda. Okay lang ako kasi lumaki naman ako sa politika. 9 years old pa lang ako, mayor na yung father ko. Ganun talaga ang politika. Dudumihan ka ng kalaban mo para magmukha siyang malinis. Bagamat nagulat si VP Sara dahil napaagang pag-atake sa kanya sa politika, nagpapasalamat siya dahil nalantad ang mga totoong plano ng mga politikong kumakalaban sa kanya. Maaga siya dumating, at least alam na natin kung ano yung ano yung iniisip nila, ano yung gagawin nila, ano yung sinasabi nila. Kasi at least ngayon, may time tayo na mag-isip din kung ano yung kailangan natin gawin. Naharap ngayon si Vice President Duterte sa iba't ibang kaso, kabilang na ang 3 impeachment complaint na inihain sa House of Representatives. Una nang nag-alok ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng tulong pinansyal para sa kanyang mga abogado pero tinanggihan ito ng bise. Ngunit kanyang inilahad na tinanggap niya ang alok ni Pangulong Duterte na maging kanyang abogado. Sabi niya na, so ayaw mo yung pera ko, hindi mo tanggapin yung pera ko, mag-abogado na lang ako sa'yo. Sabi ko dun sa mga lawyers, sabi ko, collaborating counsel daw. Sabi nila, sige, wala namang problema yan. Paghandaan lang natin. Sa gitna ng mga nangyari na pagtanto ni VP Sara na hindi lahat ng nasa politika ay kanyang mga kaibigan. Yung iba sa kanila, ma'am, na umaatake sa akin, kaibigan ko yan sila from 2016, from 2019, ng mga elections. And nagugulat ako na kaibigan mo lang talaga yung taong bayan. Samantala, inilahad ni Vice President Duterte na mababawasan ang mga programa at proyekto ng Office of the Vice President ngayong 2025. Iyan ay matapos tapyasan ng Kongreso ang budget ng UVP sa 733 million pesos para sa nasabing taon. Gayunpaman, tuloy-tuloy ang operasyon ng satellite offices ng UVP. Siguro by mid-February, ready na kami ulit na mag-roll out ng mga projects and programs sa Office of the Vice President. Sa gitna naman ng pakikipagkamustahan ni VP Sara sa mga OFW, may isa pang tanong ang mga ito sa bise. This coming 2028, may posibilidad po bang tumakbo kayo? Sagot dyan ni VP Sara. Seriously considering, ma'am. Tuloy-tuloy yung yes! Mama, awa ko! Hindi siya pwede magtuloy ng max dahil Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Guy Saito, ang inyong Global Citizen Correspondent, nag-uulat mula dito sa Japan, SMNI News.